Hi guys! Ayan, good afternoon. Time check here in the Netherlands, 2:23 na ng hapon. Ayan, nakauwi na ako mula sa aking second appointment, which is yung 22 weeks vaccine sa pregnancy. So ayan, dito sa kaliwa, dalawa siya guys. So dito sa kaliwa, yung medyo light daw ang effect nito. Ayan. Hindi siya masyadong masakit. Pati yung, di ba yung pag pumasok na yung parang liquid. Pero yung sa kabila guys, ito yung masakit. Ayan, so sabi ng nurse na nag-injection sa akin na kailangan ko lang daw igalaw-galaw, pero wag naman daw i-pressure yung muscle. So yan, so nung pagtapos nun, dumaan din ako sa CrowdVat, bumili ako nitong mirror. Ayan, mirror siya. Ayan, mirror to siya guys, yan. Heart shape siya, so natuwa ako. Ayan, at saka ginamit ko yung aking card sa CrowdVat, and then share ko lang sa inyo guys habang kumakain ako. Kasi yung, by the way, kumakain ako ngayon ng lunch ko to pero late na. Ayan na, kumakain ako ng, ayan guys. Yan, kita nyo. Yan, we call this here apple plop, and then langka. Bakit ko ba ginaganon yung camera? Pwede ko namang iganon. Anyway, so yan. Langka at saka apple plop. Kasi yung pamangkin ko guys kanina, ayan, kumakain sila ng langka sa Pilipinas. So, sabi ko meron nga ako dito. Frozen nga lang. Pero pwede na din. So, ayan, mag-story time tayo guys habang ako'y kumakain. Ayan. So, dito guys, first time kong pumunta dun sa consultative bureau na Khekhdei. Yan, government ano po siya, parang government agency po siya. Para siyang health center dyan sa atin para sa mga buntis. Pero dito mas advanced lang sila. When it terms sa pag-aalaga, kasi dito guys, ngayon ko lang nalaman, minomonitor nila yung yung antag doon, yung baby, yung anak mo hanggang 12 years old. So, pupunta sila dito pagka nanganak na ako, pupunta daw sila dito para i-check ako at saka yung baby. Yan. At saka, every Tuesday, after ko manganak, kailangan ko pumunta doon para i-monitor nila yung baby. So, libre lahat yun. So, kailangan nila i-monitor yung development sa baby, kung may mga differential or whatever, at least daw maagapan. So, ganun dito. Tapos, napag-usapan din namin ng nurse, kasi mabait yung nurse kanina. Napag-usapan din namin yung tungkol sa cramswork. Tapos, sabi niya, unique daw pala yung cramswork, kasi only daw yun, dito lang daw yun sa Netherlands. Usually, yung ibang European countries, wala nun. Yung pag nanganak ka, may pupunta sa bahay mo within up to 10 days. 10 days pupunta dito sa bahay mo. Yung parang nurse na tutulong sa'yo, like tuturuan ka paano ipaliguan yung bata, paano i-feed yung bata, ganon. For 10 days yun na pupunta dito yung taga-Cramsworg. So sabi niya, dito lang daw yun sa the Netherlands, wala daw yun sa iba. At covered kasi yun din ng insurance namin. So yun guys, nakakatuwa lang na may mga ganitong programa dito. Sabi ko, ang galing kasi sa atin wala namang ganun, 'di ba? Yes, pwede tayong pumunta sa center siguro, ganun. Pero sila, dito, close monitoring sila sa mga bata. Kanina nga nung nandun ako, may isang mami doon kanina na may 3 anak siya. Tapos yung pinaka-baby niya, siguro mga 3 months old lang yun. Ang cute yung tinitimbang, yung bata kanina. Tapos, hindi ko alam kung yung sumunod din, saka yung panganay, chinek din yun habang nag-iintay ako kasi magang ako kanina. So, ganun dito guys. So, aside from may midwife ka, pag nagbubuntis ka, yun, yung midwife ang nag-aasikaso sa'yo. Yung mga follow-up check-up, yung monitoring sa vitals mo, yun yung sa midwife naman. At saka pagka nanganak ka na, yung Cramsworg mag-assist sa'yo. And then, pag may lumabas na yung baby, yung Khekhdei naman, yun naman yung mag-monitor sa'yo at saka sa baby mo. Ganyan dito guys. Parang sabi ko nga, dahil nga, sa condition ko, diba, na tinanggal ako ng thyroid at saka minomonitor din yung every month yung blood test ko. Sabi ko nga, Lord, ang galing talaga. Kasi parang, buntis ako at saka nandito ako sa Netherlands. So, kahit pa paano, hindi ako mahirapan na, kasi kung sa Pilipinas ako, like sa Negros, ang hirap kasi yung layo ng blood test. Unlike here na
walking distance lang kung saan ako magpapa-blood test every month. So parang sabi ko nga parang ang galing lang kasi parang everything parang na-align lang lahat. Ang galing ni Lord. Since day 1 talaga, yun nga yung sabi namin mag-asawa. Since day 1, kasama na talaga namin si Lord. Parang si Lord talaga nag-orchestrate pa tawag doon sa amin. So kaya every night pag nagpipray kami ng husband ko, lagi kami nagpapasalamat kay Lord kung ano man kami ngayon, kung saan man kami ngayon, sa lahat ng blessing. Ganun, hindi man kami mayaman in terms of financial. Yes, may enough lang, pero mayaman kami sa pagmamahal. At saka yun, hindi kami pinapabayaan ni God. Yung mga tao din sa paligid namin, sobrang nakaka-bless sila. So, yun lang guys. Ubusin ko lang itong aking food. Ayan. Tapos meron yung langka ko, madami-dami to guys. Yan. Nakaubos na ako ng isang buong langka. So, yun lang yung update ko guys. Yung story time ko for today. After kong sikan appointment. Tapos, Monday, meron na naman akong appointment. Pero phone ko lang yun. Yung doctor mismo ang tatawag sa akin kung ano yung result ng blood test ko kaninang morning. Kung kailangan bang dagdagan or bawasan yung dosage ng aking maintenance for my thyroid. Ayan guys, oh. Dito ko lang napansin guys na parang mas nahalata yung yung peklat ko. Siguro dahil pumuti ako ng konti dito dahil hindi nga ako naaarawan. So, naglight yung skin ko. So, dahil naglight yung skin ko yan, mas klaro yung aking peklat. Unlike nung nandun ako sa Pilipinas, hindi siya halata kasi nga brown yung kulay ko dyan. Kaya sabi ko nga kay Elko, parang gusto ko na magbilad sa araw. Ayun. Ayun lang guys. Thank you. God bless you all. Be kind. Have faith. Bye. Till next time.